So magbibigay tayo ng ano no ng ano kakaibang reaction video sa ngayon ha. Kakaiba talaga. So ito talaga mahalaga to no. Kasi tungkol to sa isang tao na bibigyan natin reaction video ha. Ano, yung taong madaling masaktan ba? At dapat iwasang murahin yung taong madaling masaktan at baka ikaw ay di sisikatan na ng araw. Ayun ang pamagat ha. Ayun ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction, komentaryo, suggestion, kung ano naman ang mga saloobin nyo, pwede rin naman kayo bigay ng comments dyan sa baba. Ito ay kasi nakakaintriga tong ano na to no, itong istorya at yung topic nito no. Kasi nakakatakot talaga eh. Ito yung pamagat na iwasang murahin ng taong madaling masaktan at baka ikaw ay di nasisikatan ng araw. Matindi, nakakatakot ano. So ito bibigyan na, kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. Okay? So please and also please paki-subscribe kay Historiador Pilipino So itong video na to sa kanya to no, bibigyan lang natin ng komentaryo kasi maganda to magkomentaryo rin kayo diyan. Talagang kapupulutan ng araw to sa mga sa atin sa panahon natin ngayon. Okay no, so umpisa na natin. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Yun. Hiya, lahat sa atin ay meron ito gaano man kakapal minsan ang pagmumukha ng ilang tao. Pero siguradong may hiya pa rin ito sa kanyang katawan at kapag ito'y nasaktan, ay siguradong hindi ito magdadalawang isip na manakit, makabawi man lang sa hiyang kanyang naramdaman. Ang kwentong ito ay hango sa totoong nangyari sa bayan ng Tubungan sa probinsya ng Iloilo. Mula ito sa lokal na online station. Yan nangyari itong pangyayari nito sa Iloilo. Matitindi pala tao sa Iloilo no. So sige, diretso natin. Na Zaragan News Live. Ito si Domingo Guandea, aka Ingoy. Kilala si Ingoy na Ingoy si Ingoy ang pinaka natin topic natin ngayon Kasi diretso pa natin. Palakaibigan at matulungin sa kanilang lugar sa Barangay San Jose, Tubungan, Iloilo. Ang trabaho ni Ingoy ay paglalako ng mga panindang balde, labador at kung ano-ano pang kagamitan sa loob ng bahay. Solo sa buhay itong si Ingoy. Minsan itong namasukan sa isang dayo na negosyante sa kanilang lugar na nagngangalang Johnny. Bago pa man daw siya tumigil ng kanyang trabaho kay Johnny ay nakahiram daw ito noon ng pera na nagkakahalaga ng 2,300 dahil sa kapos rin sa kanyang kinikita, rason para hindi niya magawang mabayaran ang kanyang utang. Kung kaya't dito na nagsimulang magkaroon ng hindi magandang relasyon ang dating mag-amo ayon kay Ingoy. Kaya pa doon nagumpisa yung istorya na yan na si Ingoy humiram ng pera doon sa kanyang amo. Tapos hindi niya na nabayaran. So tignan natin kung bakit ganon. Pinapahiya daw siya ni Johnny kahit sa maraming tao sa tuwing nagkikita sila. Sinisingil daw siya ng kanyang utang. Sabi niya, bayaran mo ang utang mo sa akin. Sinasabi niya ito kahit na maraming tao. Sinasabihan ko naman siya na babayaran ko naman ang utang ko sa kanya. Pero patuloy niya pa rin akong pinapahiya at saka tinatakot pa na tutudasin doon niya ako. Kaya hindi na talaga nawala yun sa isip ko. Nang dahil sa banta na yon ni Johnny sa kanyang dating tauhan na si Ingoy, rason para mas lalong lumaki ang galit ni Ingoy sa kanya. Ay, kaya pala nagbanta kay Ingoy yung amo niya, yung inutangan niya na totodasin siya. Yun, kaya pala. Dahil sa pagbabanta nito, patuloy niya akong tinatakot at paulit-ulit na sinasabing tutudasin, kaya pakiramdam ko na puno na ako sa kanya. At hindi ko nakakalimutan sa isip ko ang mga pinagsasabi niya. Sa ganitong uri ng sitwasyon ay siguradong tamang tiyempo lang ang hihintayin at siguradong may hindi magandang mangyayari. Makalipas ang ilang araw ay nagkataong nagkasalubong ang dalawa nang dumaan si Ingoy sa tindahan ni Johnny.
At ayon sa kanya, nagkatitigan daw silang dalawa. Napakatalim daw ng tingin ni Johnny sa kanya pero Yun. walang may nangyaring sagutan o sakitan. Dire-diretso lang daw ang Ayun, ayun naman pala. Masama ang tingin, nagkatitigin sila ng masama, no? Yung si Inggoy, tsaka yung amo niya na pinagkakautangan niya. Kasi nga naman bakit hindi nagbabayad ng utang to si Jinggoy? Ayun ang tanong dun Kaninggoy papunta sa lugar ng kanyang kaibigan na nang araw na iyon ay namatayan ng kamag-anak. Kaya pumunta doon si Inggoy para tumulong sa paggawa ng tolda. Inamin ni Inggoy na bago siya bumalik mga 3:00 ng hapon ay nakainom na siya pero kunti lang naman daw ito. Nakainom ako, pero kunti lang naman yun. Yun. Uminit lang naman ang konti. Siya yung suspect Ayan na siya ang suspect. Ang tenya ko, pakiramdam ko. Habang pabalik na si Inggoy mula Yun. sa bahay ng kanyang kaibigan ay may dala-dala na itong bolo. Ang bolo na iyon ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigan na kanyang ginamit sa paggawa ng tolda. Yun. Nakasalubong daw niya si Johnny habang ito'y pauwi at walang ano-ano'y tinawag niya ito Yun. sa kanyang pangalan. Sabay hataw ng dala niyang bolo. Nakaharap siya, tinawag ko pa nga sabay hataw sa kanya. Yun. Nakita kami ng anak niya. Binato naman Matindi. niya ako nang makita niyang hinahataw ko ang tatay niya. Tumakbo si Johnny pero nahawakan ko tsaka hinataw ko ulit. 4 na beses ko siyang tinaga. Una tinamaan siya sa kamay. Ang bilis ng pangyayari. Sunod tinamaan ko naman siya sa mukha. Tapos nang matumba siya, yun, hinataw ko na sa ulo. Yun. Sinadya ko talaga yun kasi galit na ako. Palagi kong naisip ang sinasabi niya sa akin. Punong-puno na ako. Matagal na niya kasi akong ginaganito. Hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinasabi niya sa akin. Nabuno na talaga ako. Dayo lang siya sa lugar namin tapos gaganyanin niya ako. Hindi ko talaga kayang matanggap na ako Yun. mismo na taga-tubungan ang gaganyanin lang ng dayo na katulad niya. Nagsisiman si Inggoy pero Yun, kaya naman pala. Masama talagang Masama talagang yung hindi yung ganyan na pag-uugali, no. So, parang pareha silang mali yung amo niya tsaka siya. Kaya nga ito naman, bakit naman kasi hindi nagbabayad ng utang ito si Jinggoy? Ang tagal-tagal, parang siguro binabaliwala niya. Kaya siguro siyempre mainis din yung amo niya, no? Na ba't hindi siya binabayad? Parang binabaliwala lang yung utang niya. So maski ikaw, 'di ba, no? Kung may utang isang tao, kung sinisingil tapos parang baliwala lang, 'di ba? Nakakabwisit talaga. Na parang yung yung walang balak magbayad. Parang guys, siyempre mabubwisit ka rin, no? Kaya nga nakapagbitaw ng ng salita yung amo niya na totodasin. Kaso naman ito si Jinggoy naman nagkaroon ng sama ng loob talaga. Talagang tinanim niya sa kanyang kalooban na talagang maghihiganti siya. Uunahan niya. Parang uunahan niya yung amo niya. Kasi sabi pinagbantaan na siya na totodasin na yun. Ngayon iniisip-isip niya na matagal yun ni Jinggoy. Kaya inunahan niya na siguro. hindi na niya may babalik ang naging resulta ng kanyang ginawa. Kaagad naman itong sumuko at tinanggap ang kanyang naging kapalaran. Nagbigay na lang ito ng mensahe sa kanyang mga kaibigan, pati na mismo sa pamilya ng kanyang nabiktima. Ang masasabi ko na lang ay salamat sa mga tumulong sa akin. Sa mga grupo ko sa aming lugar, mahal ko kayong lahat. Nasa inyo na lang kung anong naitutulong nyo para sa akin ngayon. Sa pamilya ni Johnny, pasensya na. Wala naman talaga akong balak na idamay kayo. Sadyang ang asawa mo lang ang pakay ko. Hindi ko inisip na pati kayo ay tutudasin ko rin. Ang asawa mo lang talaga ang punterya ko. Ang nangyaring ito kay Inggoy ay isang babala sa mga hindi minsan nag-iisip at basta-basta na lang kung makamura sa kanilang kapwa. Yun. Hindi mo pala alam kung gaano ito kasakit sa taong naapektuhan at kaya pala nilang ibuwis ang kanilang kinabukasan makatablaman lang sa sakit ng iyong mga pananalita. Wala nang mas maganda pang paraan para maresolba ang kung anumang hindi pagkakaintindihan, kundi ito ay pag-usapan ng mahinahon at may respeto sa isa't isa. Ikaw, makakaya mo rin bang gawin ang ginawa ni Inggoy? Yun. One day, ah?
Ayun tingnan nyo naman yung ano natin ating video ngayon, ating ano, talagang ano nakakatakot. May mga tao talagang ganyan na masyadong sensitive. Kaya nga iwasan talagang murahin yung madaling masaktan, no? Kaya nga ang pamagat nito, iwasan talaga. Yung mga taong madaling masaktan, maano mo naman, malalaman mo naman yun may common sense naman Pag ganon, wag ka na magmumura. Alam ba, maniningil ka, dapat wag mo na murahin. at pagbabantahan pa, sigurado, di naman lahat ng tao mabait Kaya yan, nagkaroon tuloy ng sama ng loob at tinanim sa kanyang puso na talaga maghihiganti talaga siya. Ayun na nga. Kaya, tinaga niya yung pinag-uutangan niya. So talaga pero para sa akin mali talaga sila, pareho silang dalawa. Okay so okay na, ganito na lang. So hanggang dito na lang tayo. Okay, so talagang iwasan talaga natin yung murahin yung mga madaling sensitive na tao. Baka nga di na tayo sikatan ng araw. Okay, so okay, kung bago ka pa lang sa aking channel, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?